Welcome back sa Prinsesa Movie Recap. Ngayon, ikakwento ko sa inyong isang romance drama film na pinamagatang Careful What You Wish For. Warning, spoilers ahead. Watch out and take care. Isa itong romantic movie kung saan isang binata ay naakit ng kanyang kaakit-akit na babaeng kapitbahay. Tinalakay ng pelikulang matalik na relasyon na nabuo sa pagitan nila. Nagsimula ang palabas sa boses ng isang binata. Sinabi niya na kapag ikaw ay bata pa, ay hindi naiisip ang mga kahihinatnan na mga nararamdaman mo at akala mo ay hindi ka magagapi. Sinasabi sa iyo ng mga tao ang tungkol sa mga magiging epekto, ngunit may isang bagay tungkol sa tag-araw at kung ano ang maaaring mangyari kagaya sa kaso ng binatang ito. Makikita natin ang mga kuha ng tao na nagsasaya sa dagat kung saang lugar nagpunta si Do. Nagbabasa siya ng libro at sabay na tumingin sa makapigil hiningang tanawin ng dagat. Ipinagmaneho siya ng kanyang mga magulang sa bayan at habang binababa nilang kanilang mga gamit, ang kanyang ina ay pabirong nagtanong kung nakapagdala ba ito ng sapat na libro. Ang kanilang bahay ay malapit sa pier kung saan ilang bangka ang nakaparada doon. Bumaba si Do doon upang kitain ang isa sa mga kaibigan niya sa lugar kung saan nagkwento ito patungkol sa mga babaeng nagpupunta doon at ang sitwasyong iyon ay katawa-tawa dahil madali siyang maikama ng mga ito. Ang dalawa ay naglakad sa pier at nagtungo sa isang bar kung saan may hinugot itong kable ng mga instrumento dahilan para tumigil ang tugtog. Nakatanggap ang lalaki ng pangbubu pero nagsimulang lalaki na tumugtog ng gitara kasama ang banda kung saan natuwa ang mga tao. Ang kaibigan ni Do ay sinutan siya ng apron at sinabing ang tag-araw ay opisyal nang nagsisimula. Nakabalik na si Do ng bahay at nagsisigaw ito upang sabihin na nakauwi na ito ng bahay pero lumalabas na walang tao sa kanilang bahay kaya't nagpunta siya sa kanyang kwarto para tingnan ang ilang litrato na nandoon. Nang makita niyang labas ng kanyang bintana, nakita niyang mag-asawang bagong lipat. Maganda ang asawa nito. Sinubukan niyang hulihin ang tingin nito pero pumasok na ito sa loob ng bahay. Ito'y si Elliot at Lana. Nagpatuloy si Do na tingnan sa Lana pero bigla itong tumingin kaya't nagulat si Do at lumayo sa bintana. Maya-maya ay nilabas niya ang kanyang bike para masilayan sa Lana habang yumuyuko ito para tanggalin ang buhangin sa kanyang sapatos. Nagpunta si Do sa kanyang kaibigan at muli nagsimulang mag-usap patungkol sa mga babae ang dalawa. Pagkatapos ay kumuha ng kutsyon sa isa lamang bangka nang makarinig ng tumatawa sa kabilang banda ng dagat. Ang dalawa ay nagbukas ng maiinom habang sinasabi ng kaibigan nito na sisiguraduhin niyang magkakaroon si Do ng masayang bakasyon. Nang makabalik siya sa kanilang bahay, nakita niya ng kanilang bagong lipat na kapitbahay ay tuluyan ng nakalipat. Bigla siyang tinawag ng kanyang ama para makilala sa mga bagong kapitbahay. Tinanong ni Elliot si Do na sinabi sa kanya ng kanyang ama na marami siyang alam tungkol sa mga bangka kaya't inimbita siya ni Elliot na sumama sa kanya upang tingnan ang bago niyang biling bangka at kinuha siyang mag-aayos nito. Ito ay magbabayad ng higit pa sa bayad ng paggapas ng mga damuhan. Nang sumunod na araw, nagtungo si Do upang tingnan ang bangka. Nakita niya sa Lana na pabalik galing sa paglangoy. Habang naliligo ang dalagay, nagpatuloy ang binata na tingnan siya. Tinanggal ni Lena ang lahat ng kanyang kasuotan habang si Do ay patuloy na tinitingnan siya nang biglang lumabas si Elliot upang tanungin siya patungkol sa bangka. Sinabi ni Do na ang pinsala ay karamihan sa mga pampaganda. Sinabi rin ni Elliot na alis siya sandali. Nag-usap ang dalawa patungkol sa magiging bayad ni Elliot at nagkasundo sila sa halagang 12 pero sinabi ni Elliot na babayaran niya ang binata ng 20. Matapos noon ay nakatingin muli si Do sa bintana patungo sa bahay ng kanyang kapitbahay at nakita niya si Lana na nagpapalit ng damit. Biglang pumasok si Elliot at sinubukang ipilit ang sarili sa kanyang asawa dahilan para ilayo ni Do ang kanyang tingin. Nang sumunod na araw, nagmaneho si Elliot papunta sa waterfront kung saan siya hinarang ng gwardiya na nagsabi sa kanya na kailangan niya suriin ang pagkakakilanlan nito. Nilapitan siya ni Do para sabihin nito ng mga gwardiya doon ay strikto. Sumagot naman si Elliot at sinabi na mas gusto niyang gawin ito. Habang nakatayo sa bangka, nagtanong si Do kay Elliot kung paano siya nakamtan ng lahat ng bagay na meron siya. Sumagot naman si Elliot at sinabing lahat ay posible kapag meron kang pera at magandang itsura.
Nang sumunod na araw, nakita muli ni Doe si Lena na naglalakad at bigla siyang nakarinig ng sigaw ay agad siyang tumakbo papalabas at nakita si Lena na nakatayo sa tabi ng sasakyan at mayroong gagamba doon. Kinuha ni Doe ang gagamba at pinatay ito. Matapos noon ay inayos niyang sasakyan para kay Lena pero parang may kakaiba nang lumapit ang dalaga sa kanya. Sinabi ni Doe ang pangyayaring ito sa kanyang kaibigan pero sinabi nito na kailangan niyang mag-ingat sa asawa dahil hindi ito ang taong madaling kalabanin. Habang papauwi galing trabaho, nakasalubong niya si Lena na noon ay nakaupo sa garahe ng kanilang bahay. Sinabi nito na hindi niya mabuksan ang pinto ng kanilang bahay kaya't kinakailangan niya ang tulong ng binata upang makapasok sa loob. Sinabi ng babae na sekreto lang ang nangyari dahil sinabihan siya ni Elliot na alagaan niyang mag-isang kanyang sarili. Biglang umulan kaya't nakiusap si Lena kay Doe na kumuha ng bato upang basagin ang likurang bintana upang mabuksan nila ang pintuan. Ginawa naman ito ni Doe at nagawang makapasok sa loob at matapos noon ay binuksan niyang pinto para sa dalaga. Inimbita niyang binata na manatili muna upang uminom sabay inabutan ng beer. Nagsimula ang dalawang magkwentuhan at napansin nila na mayroong sugat si Doe. Sinubukan niyang linisin ito habang inaakit ang binata. Hinalikan ni Doe si Lena at matapos noon ay humingi ng tawad dahil masama ang ginawa niya. Pero mukhang hindi natinag ang dalaga at sinabi nito na subukang muli at mas naging mapusok ang sunod na halik. Nagsimulang gumawa ng kababalaghan ng dalawa at si Lena ay nagsimulang maghubad. Tinulungan naman siya ni Doe na alisin ang damit niya at nauwi sa pagtatalik ang mga sumunod na nangyari. Nang sumunod na araw, nagising ang dalawa na magkatabi sa higaan at sinabi ni Lena na magaling ang kanyang ginawa noong nakaraang gabi at tinanong ito kung nakaranas na ba siya sa ibang babae dati. Pabirong sinabi ni Doe na pangatlong beses pa lang niya ang nangyaring pagtatalik nilang dalawa. Umuwi si Doe na nakangiti habang iniisip ang mga oras na kasama sa Lena. Matapos noon ay nagpunta siya para kitain ang kaibigan kung saan sinabi nito na tinawagan siya nito noong nakaraang gabi at pinatunog ang boses ni Doe habang umuungol. Pagkatapos ay pinakita niyang ilan sa mga babae na maaari niya makatalik pero inayawan ito ni Doe. Sa loob ng ilang araw, pinagpatuloy niyang pagtingin kay Lena at nagsimulang magtrabaho para sa kanya. Nagtatrabaho siya sa bangka nang muli siyang lapitan ni Lena upang sabihing pinadala siya ng kanyang asawa para tingnan ang ginagawa niya. Pumasok sila sa loob ng bangka at sinabihan siya ni Lena na isaradong loob ng bangka matapos nang nagsimula niyang landiin ang binata. Nagsimula siyang muli na hubarin ang kanyang damit na nauwi sa halikan hanggang sa may nangyari sa dalawa. Nang gabing iyon ay nagtatrabaho si Doe sa bar nang makita niya si Lena na pumasok ito doon kasama ang asawa. Biglang sumulpot ang kaibigan niya sa kanyang likuran habang nagtuturo ng babae habang sinasabi na magandang pakaramdam niya patungkol sa gabing iyon. Nang sumunod na araw, habang minamaneho ni Doe ang bisikleta, nakita niya si Elliot na tumigil sa isang tindahan. Nagpunta doon si Doe at nakita si Lena sa loob. Ang dalawa ay nagpunta sa likuran upang mag-enjoy. Pero si Elliot ay nagpunta sa tindahan upang hanapin si Lena. Nang marinig na paparating iti tumigil sila at matapos noon ay hinalikan siya ni Lena at bumalik sa loob. Ilang sandaling nag-inspection si Elliot sa bangkang inaayos ni Doe ay nagsabi sa kanya patungkol sa pangangasiwa at nagturo ito kung bakit niya pinapahirapan ang binata. Sinabi ni Elliot na naalala niyang kanyang sarili kay Doe noong pinaghihirapan niya pa ang lahat. Sinabi rin ni Elliot na alis siya sa bayan ng panandalian. Kinuha naman ni Doe ang pagkakataong ito upang puntahan si Lena. Nagkaroon sila ng mataimtim na pag-uusap habang si Lena naglabas ng telepono para ibigay sa kanya. Sinabi niya na si Elliot ay isang paranoid na lalaki at ang telepono na kanyang binigay ay makakatulong sa kanila upang mag-usap. Nagmadali si Doe na magpunta sa kusina kung saan sumunod si Lena pero nakita sila ng hardinero. Maya-maya naglakad si Doe sa harap ng dagat at nakita si Elliot na nakatayo sa harap ng bangka nito. Nag-alala siya naglakad patungo sa bangka nang makita niya si Lena na nandoon. Sinabihan siya ni Doe na imanehong bangka upang makitang kakayanan ng bangka sa dagat. Habang nasa biyahe, muntikan nang matamaan si Elliot ng isang tubo pero nagawa niyang umilag. Sinabi ni Elliot na sinusubukan ni Doe na bigyan siya ng payo tungkol sa mga kababaihan at tinanong nito kung meron na siyang kasintahan. Sumagot naman si Doe na meron siyang kasintahan. Biglang nasira ang bangka kaya't nagpunta si Elliot para tingnan ito. Nagpunta si Lena para sabihin kay Doe na makikipagdiborsyo siya sa asawa. Lumabas si Elliot at sinabihan si Doe na ayusin ang bangka. Nang gabing iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Lena na noon ay umiiyak at sinabi nitong sinaktan siya
ni Elliot at umalis ito para magpunta sa isang business trip. Nagmaneho si Do papuntang ospital at sinabi sa dalaga na kailangan niya sabihin sa pulis ang patungkol dito, pero pinigilan siya ng dalaga at umuwi. Matapos noon, habang nagtatrabaho ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Lena, kung saan nagpapaaraw ito malapit sa dagat. Inimbitahan niyang binata na magtungo doon kung saan nagtalik muli sila sa isang bangka. Sinabi ni Lena na pakaramdam niya ay malaya siya sa tuwing kasama niya ang binata. Sinabi rin ni Lena ang patungkol sa unang asawa ni Elliot at kung paano siya nasangkot sa laban nila sa korte. Nagtanong ang kaibigan ni Do sa mga ginagawa niya at sinabi nito na mayroon siyang kinikitang babae. Pero hindi ito pinansin ni Do matapos noon ay umuwi na siya at nakita si Elliot na nakauwi na. Bigla siya nakatanggap ng tawag mula kay Lena kung saan nagmadali siyang nagtungo sa kanyang kwarto at nakita si Lena nakatayo doon. Sinabi niya na pumunta sa kanilang bahay dahil kailangan niya ang binata. Nagmadaling nagtungo si Do sa bahay nila at nadiskubring nag-aaway si Lena at Elliot kaya't nagawa niyang pukpukin ito sa ulo. Lumalabas na patay na si Elliot at sinusubukan ni Lena na humingi ng tulong kay Do. Sinabi ni Lena na hindi siya maaring makulong kaya't sinabi nito kung anong dapat gawin ng binata. Sinabi ni Do na makakaisip sila ng paraan at sinabi rin nito na kailangan nilang umakto ng normal. Nagpunta siya upang magtrabaho sa bar at nang makabalik siya sa kanilang bahay, nakita niya si Lena nakikipag-usap sa kanyang mga magulang. Naging awkward ang kanilang interaksyon at si Do ay tumakas sa kanyang kwarto. Nang gabi ring iyon ay nagtungo siya sa bahay ni Lena at humingi ng tawad ang dalaga dahil hindi niya kayang manatili sa kanilang bahay kaya't nagpunta siya sa bahay nila. Sinabi ni Do na maaari nilang palabasin ng aksidente ang lahat, pero sinabi ni Lena na ang dahilan niya na hindi gagana kaya't nakaisip si Do ng ibang plano at kinuha ang katawan ni Elliot sa kanyang bangka. At sasabihin niya sa mga pulis na nagkaroon sila ng pagtatalo kaya't umalis si Elliot ng bahay nila. Bago pa man makaalis ang bangka ay nakita siya ng isang security guard at tinawag siya nito. Pero umakto si Do na parang si Elliot at minaneho ang bangka papalayo. Nang umagang iyon, nag-imbestiga ang mga pulis sa aksidenteng nangyari. Nakita ni Do ang mga pulis na nagtungo sa bahay nila Lena. Nakita niyang dalaga na nakikipag-usap sa mga pulis. Ginamit ni Do ang tubo sa bangka upang gumawa ng ibang sugat sa ulo ni Elliot at kumuha ng alkohol at sigarilyo upang sunugin ang bangka. Nagpatuloy si Do sa kanyang normal na ginagawa. Doon, pinagsisilbihan niyang dalawang pulis kung saan pinag-usapan ng mga ito ang patungkol sa insidente. Matapos noon, isang babaeng pinakita na nagmamaneho papunta sa bayan. Nagpunta siya para kitain ng mga pulis at sabihin na merong malaking insurance si Elliot na mapupunta kay Lena kaya't kailangan nilang imbestigahan kung meron bang pagmamanipulang nangyari sa kaso. Nagpatuloy ng mag-imbestiga ang babae at tinanong si Lena patungkol sa lahat ng nangyari at kung ito'y nakikipagsiping sa iba. Sumagot si Lena at sinabing hindi siya nangangaliwa at matapos nun ay nainis ito sa tanong ng imbestigador. Ang mga pulis ay nag-imbestiga rin sa kaso at ng mga pulis na naka-duty doon ay sinabi na meron siyang naisip na suspect ng gabing iyon. Nagsimulang makipag-usap ang mga pulis sa ama ni Do at si Do naman ay nagtanong sa gwardya patungkol sa suspect. Sinabi nito na akala niya nakita niya si Elliot ng gabing iyon pero maaring ibang taong nakita niya. Ang ahente ng insurance na nagpakita noon ay nagpunta sa bahay upang tingnan ang pinangyarihan ng krimen. Nadiskubre niya ang sirang bintana na naiwan ni Do nang una niyang makita si Lena. Kinausap din ng mga pulis ang kaibigan ni Do at sinabi nito sa mga pulis na merong babaeng palihim na nakipagkita sa kaibigan nito, dahilan para magalit si Do at umalis. Nang gabing iyon, nagtungo mga investigador sa bahay ni Do upang tanungin ang gabi kung saan bumisita si Lena sa kanilang bahay. Sinabi ng babae na gusto nilang makita si Do. Sa pagkakataong iyon ay nagpapanik na si Do kaya sinubukan niyang tawagan si Lena. Pero pinutol niyang tawag nang bumalik ang mga magulang niya sa sasakyan. Sumagot si Do sa ilang tanong sa istasyon ng pulis at tinanong ang agent kung patungkol sa relasyon ni Elliot kay Lena. Sinubukan ng agent na itulak si Do upang sabihin nito ang detalye pero nakisali ang nanay ni Do at sinabi nito na hindi niya papayagang i-frame up ang kanyang anak. Nakatanggap ng mensahe si Do mula kay Lena kung saan nagsabi ito na makipagkita sa kanya sa taguan ng bangka. Sinabi nila na kailangan lang maghiwalay ng panandalian at matapos nun ay umalis na ito. Nang makauwi si Do ay nandoon ang mga investigador at sinabi nito na kailangan nilang kunin ng fingerprint nito at laway. Isinakay nila ito sa isang sasakyan kung saan ang mga investigador ay pinipilit siyang magsalita. Pero hindi sumagot si Do sa lahat ng tanong nila. Sinabi ni Do ang sitwasyon niya sa kanyang kaibigan at magulang. Samantalang nakahanap ng match ng dugo ng mga pulis sa dugong binigay ng agent sa kanila.
Ang mga pagtatangka na patunayan ng kanyang walang kasalanan ay pinipigilan siguro ni Lena. Halimbawa na lang ay ang hardenero ng mga Harpers, kung saan nakita si Doe at Lana na magkasama ay pinatay bago pa man ito makausap ng mga pulis. Nagawang makatakas ni Doe gamit ang bike. Nagtungo ito sa patubigan kung saan nakita niya si Lana. Nang makarating sa Lana sa lugar ay nagsimula itong sirain ng kanyang damit at sumigaw ng pakawalan siya nito. Sinubukan ng dalagang palabasing gagahasain siya ni Doe. Inaresto ng mga pulis si Doe. Sinabi ng mga pulis na kilala nila ang binata at kailangan niyang may gawin upang linisin ang kanyang pangalan, kaya't isa sa mga pulis ang pinakawalan siya. Nagmadali siyang nagtungo sa motel na tinutuluyan ni Lana upang kunin ang telepono nito, pero habang hinahanap ang telepono, lumabas si Lena at pumasok ang agent. Sinabi nito ng teleponong patunay na inosente siya. Ang dalawang babae ay naglakad papalayo at napansin na ang dalawa ay may parehas na tattoo. Doon niya napatunayan na ang agent na yun ay ang totoong kasintahan ni Lana at itong kanyang kasabwat noong una pa lang. Nagbalik sa kanya lahat ng alaala at napagtanto niya na isa lang siyang tauhan sa isang malaking laro. Noong una ay mukhang iiwan ni Lena si Doe para lumayo, pero sa huli nagpapakita ito ng pagmamahal kaya't nagdesisyon ito na iwan ang telepono kay Doe kung saan nakapaloob ang nagpapawalang ebidensya. Matapos noon ay umalis ang dalawang babae na sakay ng eroplano nang matapos nilang kunin ang insurance fund ni Elliot. Nang matapos ang palabas, ipinaliwanag ni Doe kung paano siya napunta sa presinto, pero hindi naglaon ay nabawasan ang hatol sa kanya. Si Lena at ang kasintahan nito ay nanatili pa ring nagtatago. Katropa, kung nagustuhan mong videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like, share and subscribe para palagi kang updated sa bago nating mga videos. Hanggang sa muli.